Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Kapag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators. According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none. So dito, paano pinapakita ni PBBM or paano pinapakita ni PBBM through Claire Castro, mga ka-learners? Okay, yun ang una, meron ditong denial of responsibility. Okay, so psychological and sociological pattern where a person refuses to accept personal blame for their actions, instead shifting fault to external forces, rules, or other people. So I think napakinggan natin yung lahat na sagot ni Attorney Claire Castro, no? Ay, magandang umaga kay Ma'am Norma. Ano ba tong basa, Ma'am? Ma'am Norma, Esponga. Welcome dito sa aming channel, Ma'am, no? From Bulacan. Uy, kumusta kayo dyan sa Bulacan? No, maraming baha daw dyan. Pero maganda yung baha sa Bulacan, ha? May isda, may mga malalaking isda, no? Maraming nakahuli ng isda. Ay, welcome dito sa aming channel, Ma'am. Nasaan dito yung denial of responsibility, mga ka-learners? Malinaw naman ito. Kasi nga, pinag-uusapan dito, national budget. At saan nanggaling yung national budget, nag-uumpisa ang national budget sa mga ahensya ng gobyerno at ilalagay dyan sa National Expenditure Program, yung NEP. Diba? At saan ang gagaling yan? Of course, sa Malacanang, sa executive. Okay? Tapos, sinong mag-a-approve? Presidente din, mga ka-learners. So, ngayon, assuming merong issue dito, yet dinideny. Anong sagot ni Atty. Claire Castro? Wala daw ang alam. Kasi kung merong daw ang alam, hindi mangyayari daw yan. Malinaw dito. Okay, shout out dito kay Boy Sira. Welcome dito sa aming channel, sir. No? Ayan, no? Ito may mga bagong pangalan na tayo dito na mga new enrollees. Ay baha po talaga kina Ma'am Norma. Kasi nga may sa balita, may mga isda daw sa Bulacan, yung baha nila, may mga malalaking isda. Okay, ito mga ka-learners, no, denial of responsibility. I think madaling intindihin ito. Ano pa nakikita natin ito, matindi ito. Selective visibility, ano nga ba ito? Strategic management of presence and absence. A leader shows up in situations that reinforce a positive image but avoids being associated with situations that could damage credibility or expose responsibility. Ayan, no? So, selective, no, I think madaling intindihin ito. Presence kapag maganda yung nangyayari. Halimbawa, yung pinag-usapan natin noong nakaraang araw tungkol dito sa Las Piñas na kasi daw hindi na daw malala yung baha sa Las Piñas. So again, na-appreciate natin yun, mga ka-learners, no? So, na-commend natin yun, maganda ito naging resulta sa Las Piñas. Hindi na masyadong bumaha at bumaha, humupa kaagad. Okay? Anong nangyari nun kinabukasan? No? Dumating si PBBM, nag-inspection kaagad, no, mga ka-learners. And of course, sa mga ibang mga proyekto ng gobyerno, no, nagpapakita si PBBM, no, lalong-lalo na nung pumunta siya dito sa Cebu, opening ng walang gutom, nandiyan siya, present siya kasi ito for positive image ito, mga ka-learners. Malinaw 'yan, no? Pero yun na nga, kapag nakasisira sa imahe niya or damage credibility or expose responsibility, nawawala or hindi inaangkin, mga ka-learners. Katulad nga nito, sabi ni Manny Bonoan, 24 billion sa Senate ito, no? Allocated for the senators. So nalilito na tayo kung sino paniniwalaan natin, mga ka-learners, kasi nga
base dito sa mga sagot, lalong-lalo na ni Vince Dizon, ng mga senador, nag-deny silang lahat except Malacanang, mga ka-learners. Na? So medyo questionable din yung denial dito, no? Teacher ka by profession. Um, sa naintindihan ko, sir, kung teacher by profession, most likely baka nag-refer ka sa LPT, no, license professional teacher. So hindi po ako licensed professional teacher, no. Pero nagtuturo ako, sir, no, sa college. Dati sa university, nagtuturo ako for more than 12 years sa university, no. So ngayon sa isang maliit na kolehiyo na lang, no? Parang seminary. Okay? Bilang part-time. Okay? So, psychology yung tinuturo ko, sir. Okay? Pero hindi ako licensed psychologist kasi hindi ako nag-board. Hindi rin ako licensed professional teacher. Okay? So, linawin lang natin, ha. At bakit nagtuturo ako ng psychology dito? Kasi pinag-usapan natin dito, ang field kasi ng psychology ay malawak. Marami, no? Dito sa Pilipinas, ang licensed psychologist lamang ay clinical. Okay? Hindi ang pinag-uusapan natin naman dito, hindi naman ito tungkol sa mga clinical psychology related topics. Social and industrial mostly pinag-uusapan natin dito. So far wala pang licensing ang social and industrial na field sa psychology. Okay? So kasi marami na ring nagko-comment, no. So kaya pinaliwanag natin, mga ka-learners, para maintindihan ng lahat naman, no? Kasi parte din naman ito ng tinuturo natin. Okay? So ayan nga, ano, ilang beses natin nakikita, nag-i-inspection, nagtuturo-turo, no? Ginamit nga nating term dyan ay performative leadership, no? Papakita kasi nga for positive image, pero nawawala kapag issues na pinag-uusapan. Ito, ano pa nakikita natin dito, defensive attribution. The tendency to attribute the cause of an accident, mistake, or wrongdoing in a way that reduces one's own perceived risk or responsibility. Ito, defensive attribution, itong sagot dito. Defensive yung sagot dito ni Attorney Claire Castro, defensive attribution. Kasi kasi kung ako may ibang sagot ako doon, mga ka-learners, mamaya ipaliwanag natin. Agad-agad diniretso ni Attorney Claire Castro na hindi alam ni PBBM yan. Di ba? Pero hindi ko alam kung naisip ni Attorney Claire Castro na ang budget ng Pilipinas nag-umpisa sa NEP, National Expenditure Program, na galing nga sa executive, pinadala sa Congress, in-evaluate ng Congress, in-approve ng Congress, no? Inamyendahan, tapos dinala ulit sa executive para pirmahan. So basically, mula umpisa hanggang katapusan, may role si PBBM, mga ka-learners. No? So, yun nga lang, nag-deny siya. Sabi, hindi alam. Defensive yung dito, mga ka-learners. Anong tawag natin dyan? Attribution, defensive attribution. Ang issue dito, basically, actually, wala naman talaga. Okay? Para sa akin, ha? Ang problema, may assumption dito sa kaisipan ng Malacanang, especially dito kay Attorney Claire Castro, na kapag mayroong insertion, automatic, mayroong nakawan. Yan yung assumption. Alam naman ng lahat ng Pilipino, mga ka-learners, mula Congress hanggang Senate, mayroon talagang insertions yan. Kasi nga, every time nagbabakasyon yung mga congressman na senador, maraming mga LGUs lumalapit sa kanila, naghihingi ng proyekto. Yan yung mga ini-insert nila. Ang mali nga dito ay may assumption na kapag may insertion, may kickback. Imagine niyo 24, no? 24 ka senador, mga ka-learners, may insertion lahat. Di ba? Ay di, totoo pala yun. Kay Senador Risa Hontiveros, mga ka-learners, di ba?
Yan yung problema, may assumption, no? Gumamit si Sir ng classical conditioning psychology pala din si Sir, no? Ah, so ito nga mga ka-learners, no? Yan yung nagiging issue. Para sa akin, wala namang sinabi si Manny Bunuan na may kickback lahat. No? Unless siguro kung sasabihin niya na lahat yung mga senador na yan may kickback yan. Diyan papasok yung issue dito mga ka-learners. 'Di ba? So, now ngayon punta tayo paano na naipit dito si PBBM? Paano nasira? Paano nilaglag ni Claire Castro si PBBM dito mga ka-learners? Kung titignan natin, no? Well, maganda parang maganda ito sagot ni Attorney Claire Castro dito. Ang problema nagpapakita ito ng passive-aggressive mga ka-learners, no, na communication style na kung saan, no, nagdi-deflect, kinokontra, binabalik yung ina-attack yung mga criticisms or ng mga critics niya, no. Hindi ko na lang nilagay diyan, no. So paano nilaglag? Meron tayong tinatawag na double bind situation, no, or double bind situation. Ano nga ba ito? Napag-usapan na rin natin ito, no? Pero dito ginamit natin sa perspective na industrial organizational psychology. So double bind, ito dilemma where defending one side automatically harms the other, leaving the person in a no-win situation. So paano naging no-win situation ito dito sa Malacanang, especially kay PBBM mga ka-learners? Okay, kasi nga mayroon silang assumption na mayroong nakawan kapag anong tawag natin diyan, kapag mayroong insertion. Yan yung issue diyan. Anong ginawa dito ni PBBM, no? Saan yung no situation? Okay, so kapag aaminin ni PBBM na oo, totoo yung sinabi ni Manny Bunuan. So anong iisipin niya ng mga tao? Pinirmahan niya yung budget, di ba? Oo, pinirmahan. Oo, totoo yung sinabi ni Manny Bunuan. Yun nga, babalik pa rin kay PBBM kasi pinirmahan niya. So, pero alam niya, yet pinirmahan niya. Di ba? Ngayon, ang nangyari dito sa paliwanag ni Attorney Claire Castro, denial of responsibility nga, yung second option. Nag-deny siya na wala siyang alam dito mga ka-learners. Eventually, babalik pa rin dito kay PBBM. Bakit? Imagine ninyo, nag-umpisa ang NEP sa kanya. No? Pero sasabihin niya wala siyang alam dito. No? Again, kahit mag-survey pa siguro tayo ngayon mga ka-learners, tatanungin natin yung mga tao na kung naniniwala ba silang walang alam ang presidente sa budget na inumpisahan niya at pinirmahan niya. Most likely, pagtatawanan tayo. Kasi nga, yung NEP nag-umpisa sa kanya. So again, ipit siya dito. Kung aaminin man niya na totoo, parang kinukonsinti niya ang Senado, ang mga senador na nag-i-insert at nagkakaroon ng kickback. Ang nangyari nga dito, dininay niya. So basically, ganun pa rin, no, nagpapakita ng ayaw ko sanang sabihin yung term mga ka-learners, no. Pero parang nagpapakita ng katangahan yung presidente, or parang may nagko-control sa presidente, may nag-uutos na ibang tao sa kanya na pirmahan mo yan.